Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amoso at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin ngayon. So, konting recap lang. Last week po, ang topic natin ay sagip mangingisda sa MV Kapitan Felix Oca to the rescue. Ayan, ang resource person po natin ay ang kapitan ng KFO na si Captain George de la Cruz. At kinuwento po niya sa atin kung paano nila ni-rescue ang isang mangingisda at yung mga natutunan pong aral dyan ng mga kadete natin na nagtitrain on board MV KFO. Para po naman sa episode natin ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa para sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga kababayang mandaragat. Ang mga benepisyo at proteksyon mula sa Social Security System o SSS. Makakasama natin ngayon ang mga kinatawan mula sa SSS Asia, Americas, and Pacific Operations Division na magbabahagi ng mahahalagang impormasyon kung paano matitiyak ng ating mga seafarers at kanilang mga pamilya ang mga benepisyong dapat nilang matanggap bilang aktibong miyembro ng SSS. Kaya manatiling nakatutok dahil tiyak na marami kayong matututunan. At para sa ating episode ngayon, kasama natin sa show si Mr. Roberto V. Roldan, ang acting head, at Mr. Lester Paul S. Mata, foreign representative mula sa SSS Asia, Americas, and Pacific Operations Division. Welcome po to Alagang Amoso, Sir Bob and Sir Lester. Hi, magandang umaga sa inyo. Sa inyong lahat. Hi, Camille. Okay. Magandang hapon po. Okay, Sir Lester. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Sa ating mga seafarers na nakikinig ngayon, whether on board or ashore, ano? So, okay, question number 1 po agad tayo. Bilang panimula, ano po ba ang mandato ng SSS at paano nito pinoprotektahan ang mga manggagawang Pilipino? Partikular na po yung ating mga seafarers. Yes. Camille, hindi mo may tatanong ang seafarers ay isa sa mga very special member ng SSS. Actively, sa ating bagong batas sa RA 118 Section 9B, pinoprotektahan po natin ang mga seafarers. Hindi lang sa barko, at yung mga offshore natin at yung mga naglalayag. So, pinoprotektahan po talaga natin yan. Kakaiba po yan sa ibang mga member ng SSS dahil sila po ay may mga manning agency na nag-handle. So, kailangan po talaga sila ay miyembro at aktibong naghuhulog ng SS. Sa gayon, sa pagtanda nila, meron silang matatanggap na mga benepisyo, na pension, magkasakit, meron silang matatanggap. At sa hindi inaasahang pangyayari, ma-disabled, meron silang mga benepisyo. So kumbaga, andyan po ang SSS talaga. Kung Yes. ano man ang mangyari. Kung ano man ang mangyari, sa labas o sa loob man ng bansa, habang sila'y nasa barko, lalo na habang sila'y nasa barko, kailangan nila ang proteksyon natin. Ng ating gobyerno. Yes. So may iba't ibang klasifikasyon po, sir, ng miyembro ng SSS. Merong employed, self-employed, voluntary, at OFW. Saang kategorya po pumapasok ang isang seafarer at bakit po mahalagang malaman nila kung ano yung classification nila? Yeah. Yung iba kasi sinasabi nila ang OFW daw ang seafarers. Dalawa po nga po dahil sila ay sea-based OFW na mandatory po ang SSS. Dahil bukod doon, meron pa silang Employees Compensation Benefits na tinatawag natin or EC. So, pag naguhulog po sila ng SSS, may kabilang po yung 10 pesos na EC na deduction para sa kanila na makakakuha sila ng benepisyo bukod sa SSS.
So doble po. Doble po. Yes. So, ano-ano po yung mga benepisyo na matatanggap ng mga seafarers mula sa SSS bilang miyembro po ng SSS? Maaari niyo po bang i-ano sa amin? Well, ang SSS po may 7 benefits yan. So, una po yung sickness benefit. Pwede po nilang i-avail kapag nagkasakit sila kahit nasa barko sila. Basta at least 4 days yung pagkakasakit nila or more. And then meron din pong maternity benefits for female members kasi may mga sea-based OFWs naman tayo na mga babae. So pwede po sila mag-avail ng maternity benefits. And then pangatlo po ay pwede rin po sila mag-avail ng unemployment benefit. Ito pong benefit na ito kapag po sila involuntarily separated from their employment. For example po yung mga nangyayari ngayon sa Middle East na nadidisgrasya sila or pinapababa ng barko, so pwede po sila mag-avail nitong involuntary separation from employment. Ito po yung tinatawag na unemployment benefits sa SSS. Unemployment Bago po yun. benefit. Bago po ito, yes. Maganda po ito para dun sa mga nag-aabang, yung mga hindi pa po makahanap ng barko na masasampahan nila, no? Ito pong unemployment benefits, ito po yung binibigay sa hindi nila kagustuhang pinababa sila. At nagkaroon sila, naputol po yung kontrata. Naputol yung kontrata. For not any reason na sinabing terminate po yung contract, kaya po sila nakakapag. Kukuha po sila ng certificate nun sa DMW para mag-apply po ng benefit sa SSS. So kapag po kuwari natapos yung kontrata, and then nag-aabang Hindi pa. po siya. Hindi po. Hindi po. Ang isa po sa requirement, hindi natapos yung kontrata. Yes. Bigla ang naputol po sa hindi nila kagustuhan. Kagustuhan po ng agency, kagustuhan ng money agency or ng kapag principal. may mga circumstances gaya nga Yes. po ng mga geopolitical tensions, Yes, mga po. violence po. Yes, po. Okay. So malinaw po yun. So maaari niyo po bang ibigay sa amin ano po yung amount nitong mga usual po na or maximum amount po na natatanggap na benefits sa SSS benefits po na yun? Usually po ang pagbabasihan po niyan yung monthly salary credit ng isang member. So if they are paying the maximum, yung 1 month na salary niya po, pwede po niya makuha. Okay. Salary credit na based sa ating monthly contribution sa SSS. Sa monthly contribution sa SSS. Kasi usually naman po, gaya ng kanina, nung off-air pa tayo, napag-usapan natin mostly naman maximum yung Yes, ating tama mga po yun. seafarers dahil sa amount ng kanilang... Katulad po ng salary loan, it's a type of benefits po yun, salary loan, where they can get at least, the maximum is 40,000 pesos. Kung 72 months members ka na, at active ka 6 months, 40,000 pesos ang makukuha niyo po. makukuha na loan. Yes, ma'am. Okay. So, bilang napag-usapan na rin po natin yung salary loan, isa po sa magandang balita na natanggap natin kamakailan ay ang pagbaba ng interest rate ng salary loan. Ano-ano po yung mga detalye nito? Tsaka, paano po makikinabang yung mga miyembro, lalo na yung seafarers, tsaka mga pamilya nila? From 10%, ginawa po ng SSS, 8% na lang po. Ang interest rate. Ang importante lang po is active kang nagbabayad, wala kang arrears, at provided po na hindi ka lumalaktaw sa iyong pagbabayad. Yun po yun. So may mga conditions lang po May tayo mga condition para ma-qualified ka dun sa susunod mong pag-loan ng 8% po ng interest po. Pero magandang na po Yes. yan, Maganda na po yan. Yung 2% po na Naibawas po. naibawas, magandang rate na po yun Yes. para sa ating mga seafarers. Isa pa po sa mga programa na interesado yung mga seafarers natin, yung tinatawag natin na pension booster. So, paano po ba mag-apply dito? Or automatic po ba to? Or kailangan pang applyan? At paano po to makakatulong sa pagpapataas ng retirement benefits ng ating mga miyembro? Well, dalawa po yung pension booster na yan. Isang mandatory at saka isang voluntary. Sa mandatory po, automatic na po na member sila ng mandatory pension booster kasi naikakaltas naman na sila at naihuhulog na yun sa SSS through their money agencies. Sa voluntary pension booster po, kailangan po nilang mag-enroll through their SSS online account kung gusto nilang mag-save pa ng mas malaki maliban po dun sa kanilang
a regular contribution at mandatory pension booster. So through their online account, once na enroll na po sila, pwede na po silang maghulog ng additional savings. Minimum of 500 pesos, wala pong maximum ito. So kahit ilang million po ilagay nila doon, mas maganda kasi mas ma-incorporate naman ito sa kanilang magiging retirement balang araw, which is secured, safe po, tax-free. Tax-free. Kaya ito yung maganda. Withdrawable po ito anytime. Opo, kung ayaw nila na gawin sa retirement nila at bigla sila nangailangan ng pera, so they can withdraw ng kanilang naipon na sa pension sa voluntary pension booster nila. Hindi lang po siya sa retirement mag-a-apply. Hindi po. Opo. Okay. Halimbawa, nangailangan po kayo ng emergency funds, 1 year after, mawi-withdraw nyo na po. May interest na po yan ng 1 year. So, prorated po yung magiging interest po niya. Halimbawa, withdraw nyo po siya in the middle of the year. So, pwede po. Ilang percent po yung pwede nyong i-withdraw? Hanggang, Withdraw lahat? opo, Yeah. pwede? Pwede po. Pwede po. Okay. Tapos tax-free po ito? Yes, Tax opo. free. Nice. Wala siyang retaining, may retain. Wala pong ganun. So, paano po yung nun? Paano po yung sistema? Nabanggit niyo po yung SSS Online. Bahagi na po ba yun ng eGov app natin? Yes, opo. Importante nga po yun, naka-registered online yung inyong mga SSS. Dahil through online, nakikita nyo na po yung mga contributions natin, nakapag-a-apply po kayo ng loans, ng sickness, online na po yun. Importante wow. lang po, Very convenient naka-open na kayo po. ng single savings account at naka-register din na yun sa disbursement account enrollment module natin. So, ano man yung benepisyo o benefits na matatanggap nyo sa SSS, loan privileges, doon na po siya papasok sa bangkong inassign ninyo. At pwede din po yung ipalit. Ang kailangan din lang po is yung local phone number, yung mobile number, nandun din po. Kasi through that, mag-check po, magkakaroon po tayo ng one-time password para ma-confirm. okay. At huwag niyo po ibibigay yung one-time password sa mga kamara. Mahalaga po yan, napaalala. Lalo po kayo na nasa barko, na nag-register, kahit nasa barko pa lang po, nakapag-register, bago kayo sumakay, nakapag-register na kayo online, bago mo ba, after 6 months, dahil pipirmahan po ng manning agency na certified na kayo empleyado, makapag-loan na po kayo online. At doon na po papasok sa online yung inyong pera. Sa bank account po. Sa bank account na Yes. ni-register. Yes, opo. Okay. So, ganun po pala. Pwede na everything online na. Yes, opo. Dapat lang ma-register nila. Meron pa po bang hindi nag-open ng account doon sa SS? Medyo marami na po. Pero we have a records here kung ilang po yung naka-registered sa atin sa online. Sige po, Marami ilan? po tayo dito. May data pang baon si Yes, Sir Rob. opo. Ang mobile uploads po natin is 5 million, no? 5 million 600. For the App Store is 1.5. Wow. For the Huawei, we have 409. Total of 7.5 million. 7.5 million na po ang Yes, nakaregister opo, yan sa po mga yun. app. Sa Ako, mga nakaregister ako sa yun po yun. Sa My.SS registration natin, we have 22 million po. Wow. Kasama na po yung mga pensioners natin, mga coverage and collection partners, at yung mga employers po natin. Well, to share with you po, para sa ating mga basic monthly pension, the biggest pension po is 22,000 pesos. Oh, wow. That's the biggest pension po right now. Yes, so po. Pero mas mapapalaki pa po yan once Kung na nag-booster, pension nag-pension booster booster tayo. Yes, so Okay din siya. Okay din po talaga yung rate. Ilang percent po yung yung rate nitong nakaraang taon sa pension booster? 6.9. 6.9. Yes. Oh, wow. 6.9 to 7. Tapos naglalaro ko, tax-free. Tax-free. tax-free po ito. Yes. Opo. Talagang mapapaano ka kung saan mo ilalagay yung pera mo na secure, tsaka alam mong kumikita at withdrawable anytime. And then sa mobile apps din po ng SSS, makapag-a-apply din po kayo ng condonation. Ito po yung condonation penalty. Nawawaive po yung penalty natin sa mga loans po natin. Pagsasama-samahin po lahat yung mga in-avail nating loans at mawawala po yung penalty. At pwede niyo Condonation. yun po yung tinatawag natin condonation of loan penalties po natin. At nababawas po yung penalty. All you have to pay is the principal and the interest. Kayo na rin po magsasabi kung ano po yung gusto nyong terms and Kung conditions. kailan. Gusto niyo po ng installment, gusto niyo po ng in cash, pwede niyo pong gawin. Ongoing to, sir. Yes, ongoing. Hanggang kailan po yung condonation? Bali, wala na pong wala na pong deadline. Sa ngayon po, wala po. So, Mawiwave Tuloy-tuloy yung lang po siya. penalty. Yes. Napakahalaga niyan para sa mga viewers natin, mga listeners natin.
unang-una po meron tayong dedicated office sa DMW branch. Punta lang po kayo doon. Para matulungan po, ma-assist po kayo. Yes, yes. Oh, no. Napakaganda po niyang mga initiatives nyo, no? Yung, lalo na yung pag-waive ng penalty. Ang bigat kaya sa loob nung magbabayad ka ng penalty. Totoo po Tapos yun. mawe-waive. So, para po sa mga hindi pa nakakapag-register, no, sa online, mag-register na po kayo agad-agad. At kung kailangan niyo po ng tulong, syempre, yung mga hindi masyadong techie po, Yes, sir, ma-assist po natin. ma-assist po kayo sa DMW office. Sa may Ortigas po ba yan? Yes, and sa tama po, sa may Ortigas, sa PO, sa Blas Ople Building, nandun Blas po tayo. Ople Building. Hindi lang din po 'yon. Meron din po tayong mga representative sa Seafarers Hub. Meron po tayo dun sa Ermita. Ermita. Kung makita niyo Sa po OWA doon, Seafarers yes, Hub. OWA Seafarers Hub. Nandun po ang SSS. Bumisita po kayo doon. May dala pong computer ang ating mga kasama doon. Makapag-update kayo ng records. Papunta ka na sa airport. Nandun ka na sa airport. Pumunta ka rin doon sa OWA Hub. Andun din po ang SSS sa loob po ng OWA Hub habang kayo kumakain ng masarap na lugaw. Meron pong SSS din po yun. Makapag-update po kayo ng inyong benefits, ng inyong mga records po doon. So, ganun po ang SSS. Kung saan po, paalis na kayo, nandun pa rin po kayo. And then sa mga offices po natin sa abroad, sa consulates and sa embassy, nandun po ang SSS para sa inyong mga Para pangangailangan. asistehan po yung ating mga seafarers. Yes, opo. Kasi yun lang ang time nila minsan pag Yes, nasa napaka-busy. port, very busy. Pagdating dito, ilang buwan lang ang pahinga. Sasakay na naman. So talagang yung ating mga government office po, one-stop shop na siya. Yes. Kung meron kang inaasikaso sa DMW, o andun na rin yung SSS. Yes. Ang maganda po doon, wala kaming coding doon at walang appointment. So first come, first serve lang po. Pwedeng walk-in. Yes. Ayan. Pwede po. Ang ganda ng sistema natin ngayon, no? Napakabilis para ipagsilbihan yung ating mga seafarers. Personally po, meron na po ba kayong naka-encounter na seafarers na na-assist nyo personally na tumatak sa isip nyo yung kanyang storya? Seafarers. Actually, last month, nandun po kami sa Amo Soup Building. Nagbigay po kami ng serbisyo at Yung sa Mariners Home po natin. Yes. Aha. Dalawang event po yung ginawa namin yon. Then through our Commissioner Sales effort initiative, nagkakaroon po kami ng ganon. Parang it's a town hall meeting, at the same time giving services at the side para sa ating mga, kasi hindi naman po habang nagpapahinga sila, nakakausap na kami, nakapag-update kasi minsan nga sobrang dami rin talaga na pumupunta ng SSS, lalo ngayong mga panahon na ito ng binagyo, na nagkasakit. So kami na po pumupunta. Kaya yung ginagawa. Natanong mo yung personal, yung pong nagkaroon po ng paglubog na barko sa Japan, yung hindi na po nakita ang body, yung po yung in-assist namin through the help of the DMW officials. Tinulungan po natin dahil syempre kailangan nila mag-file ng death claim at saka funeral benefits. Yung po In-assist yun, nyo po. in-assist namin po through DMW office natin. Tinulungan po natin sila. Talagang Iba't ibang branch po kasi, yung iba nasa Iloilo, yung iba nasa Bacoor, yung iba nasa Cavite. So, nakikipag-coordinate po kami sa mga branches na pupunta po yung pamilya nito, pakitulungan niyo po sila dahil kailangan po nilang i-file na yung death benefit ng mga asawa nila kasi wala nga pong mga bangkay na nakita. So, yun po yung ginawa ng SSS po doon para mas lalong mapaaga yung kanilang mga benepisyo. pag-file at Yes, opo. pag-claim ng kanilang mga Kasi may mga benepisyo. anak pong umaasa rin dahil ang bata ay hanggang 21 may pension po pag namatay ang miyembro. Ganun po. Basta naka Bilang 36. beneficiary po. Basta 36 naka months. 36 months. Opo. Talaga. Pag hindi naka 36 months, yun po, lump sum po ang binibigay natin sa isang miyembrong namatay Sa pamilya po. sa pamilya po. Okay. Kahit po illegitimate, nakakasama naman po sila. Kasi kung dineclare naman po ng ama, yung kanyang anak talaga, na although illegitimate po, kasama po yun. Kasama po yun sa binibigyan ng benepisyo ng SSS. Kahit pa paano, meron silang Yes. naramdaman nila yung aruga pa rin nung seafarer na mahal sa buhay through yung mga gantong mga benepisyo. Nakikita din po talaga natin yung kung gaano ka-fragile yung buhay at kung gaano talaga ka-hirap yung buhay ng mga seafarers natin. Kaya they really deserve. Kaya kung nandyan po kayo sa Marina, kung meron po kayong transaction sa Marina, sa DMW office,
na across the building lang, across the room lang naman po ang SSS, puntahan nyo na po kami para Yes. makapag-updates kayo ng records. Yeah, you deserve all of these benefits, no? Yes. Kita nyo, bukod sa employees compensation, merong SSS, doble yung inyong maaaring matanggap or inyong mga pamilya. At syempre, ayun nga, gaya ng sinabi ko, dapat i-ensure nyo na yung updated yung records ninyo. Mahalaga yon. At ensure na updated yung ating mga payments. Sa pagtatapos po, no, ano po yung mensahe na lang ninyo sa ating mga Pilipinong mandaragat upang mas mapalakas yung kanilang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagiging aktibong member ng SSS at sa pagtamasa ng mga benepisyong nararapat para sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay? Para po sa ating mga mandaragat, sa mga seafarers, sa SSS sigurado ang inyong bukas. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-update ng records sa inyong online, mag-update ng inyong mga bangko na para sa inyong mga disbursement accounts po, at mag-update din po ng mga beneficiaries. Nang sa gayon, kung sa pagkakataon na kayo may mangyari nga po, yung records niyo po ay maayos. And then, i-avail niyo po yung mga benefits. Yung mga privileges, the loans, the condonations, opo. And then, wag ko kayo mahiya magtanong. Marami naman pong may Facebook, mayroon naman pong tayong usap tayo sa SSS. May mga paraan po dyan. Pwede po kayong mag-email and everything. So, madali naman po ngayon na. So, it's just a text away, an email away po sa SSS. Handa po naman sumagot ang ating kamiyembruhan at mga empleyado ng SSS po. Tsaka yun nga po, meron na kayong tanggapan sa DMW, Yes. sa Seafarers Hub. Opo. Meron din po tayo Sa sa Terminal 3, Terminal sa airport. 3 sa airport po. Yes, opo. Makikita niyo po kami doon. Sa True OWA po. Andun kami. Sa OFW sa Lounge. OFW Lounge. Yes, Ayan. opo. Sa mga PIDOS centers, nandun din po kami, nagbibigay po kami ng mga ng mga information and dissemination po para ma-update po nila yung records. Talagang kung nasaan ang seafarers, nandun po kayo. Hahabulin po namin. Yes, and it's easy now. Meron na tayong, may website po ba kayo, email address that Yes. they could also Yes po. contact? Our website is at www.sss.gov.ph, and then they can email us at usap tayo. The S is triple S. Usap tayo at sss.gov.ph. And then din po may mga offices din kami like sa Seafarers Hub sa Ermita. So kung gusto nila magpa-assist sa pagre-register online, nandun po kami 5 days a week. Okay, nasa Seafarers Hub po Yes, pala. And sana po maulit yung ating town hall at yung ating info caravan sa ating mga Marami union po kami facilities. invitations. Yeah. Opo. Na-feel na po namin na sa tulong po ni Commissioner Sally na magkaroon ng regular town hall meeting po Yes. sa mga ganung events para At saka yearly po pumupunta kami sa mga provincial branches naman po ng AMOSUP. Meron kami sa Cebu, Iloilo, Davao, Bacolod. okay. May mga AMOSUP. Sana po makasama na. Ay, sige po. Ang Very willing po. SSS. Very Oh. willing po. Tapos mag-booth po uli kayo doon para sa madulugan po ng ating mga membro at ng mga asawa din nila kasi Oo, paminsan po sumasama rin yung mga dependents mga families nila. po nila. Yes, Opo. opo. Ayan naman po yung ating mandato, yung ating mission din po. Alam ko pareho po tayo ng SSS na mapangalagaan. Hindi lang po yung mga mandaragat natin, pati yung mga pamilya po nila. Because of course, that's their main inspiration. Kaya nila ginagawa yung ganyang trabaho. Kaya nila sinusuong yung panganib at dahil sa kanilang mga pamilya. Yes. Maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, mabanggit ko lang rin po yung ating AMOSUP Contact Center. Meron din po tayong contact center sa numerong 632-8527-8491 hanggang 98. Mobile numbers sa Globe 0945-795-5345 at sa Smart naman po 0920-437-1496. Yan, yung mga mobile numbers po natin, paalala lang po para sa tawag lang po yan. At
Please like and follow na rin po yung AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. And of course, we have our AMOSUP official YouTube channel kung saan po ma-upload itong ating episode ngayong araw. And for more information about our service units po, we have the www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo. At ang ka-AMOSUP natin na si Ms. Lara San Juan. At syempre, muli maraming salamat sa ating special guest na sina Mr. Roberto Roldan, Acting Head, and si Mr. Lester Paul Mata, Foreign Representative ng SSS Asia, Americas, and Pacific Operations Division. Maraming salamat po sa inyong oras, serbisyo at paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers at lalo na sa ating mga Pilipinong mandaragat. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.